Magandang araw at maligayang pagdating sa tahimik na sulok ng universo. Humanda na kayo. Ngayon, tutungo tayo sa isang malalim na paglalakbay sa kalawakan at panahon. Narinig na nating lahat ang tungkol sa malaking cosmic show na magaganap mga 4.5 bilyong taon mula ngayon. Ito ang banggaan ng ating kalawakan, ang Milky Way, at ng pinakamalapit nitong kapitbahay, ang Andromeda Galaxy. Ang pangyayaring ito ay mukhang napakalayo pa, halos parang alamat. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang banggaang ito ay nagsimula na? Na ang dalawang higanting spiral galaxy ay nagtatagpo na sa mismong sandaling ito habang pinapakinggan ninyo ang aking boses. Sa lecture na ito para sa pagtulog, lulubog tayo sa di nakikitang mundo ng dark matter, sa malalaking ulap ng gas na nakapaligid sa mga kalawakan, at aalamin natin kung paanong nakakabit ang ating mga tahanan sa kalawakan sa isang level na ngayon pa lang natin sinisimulang maintindihan. Humanda na. Nagsisimula na ang ating paglalakbay sa tunay na hangganan ng mga kalawakan. Para lubos nating maunawaan ang kadakilaan ng nangyayari, iguhit muna natin ang mapa ng ating cosmic na kapaligiran. Hindi tayo nabubuhay ng nag-iisa. Ang Milky Way ay bahagi ng isang maliit ngunit komportabling pangkat ng mga kalawakan na tinatawag ng mga astronomo na local group or lokal na pangkat. Mayroon itong higit 50 galaxy, ngunit karamihan sa mga ito ay dwarf or maliliit at malalabong satellite ng dalawang higante. Ang dalawang higanteng ito ay tayo, ang Milky Way, at ang ating kahangahangang kapitbahay, ang Andromeda Galaxy, na kilala rin bilang Messier 31. Mas matimbang ng kaunti ang Andromeda at mayroon itong tinatayang 1 trilyong bituin, samantalang ang Milky Way naman ay mayroong base sa iba't ibang pag-aaral 200 hanggang 400 bilyong bituin. Napakalaki ng agwat natin, halos 2.5 milyong light years o taon ng liwanag. Ang liwanag na umalis sa Andromeda ay nangangailangan ng 2.5 milyong taon para makarating sa daigdig. Ibig sabihin, nakikita natin ang galaxy na yon sa hitsura nito noong malayong nakaraan, noong lumilitaw pa lang ang mga unang ninuno ng tao dito sa ating planeta. Ang dalawang titan na ito ang nagdodomina sa local group at ang kanilang gravitational pull or hatak sa isa't isa ang nagtatakda ng kapalaran ng buong kapitbahayan nating ito sa kalawakan. Simulan natin sa kung ano ang kaya nating makita. Isipin ninyo ang ating kalawakan, ang Milky Way. Tayo mismo ay nakapaloob dito, nakapwesto sa isa sa mga spiral arms, mga braso nito, at nasa humigit kumulang 26 na light years ang layo mula sa gitna. Sa ating pananaw, makikita ito bilang isang malabong guhit ng liwanag na tumatagos sa kalangitan. Ang mga liwanag na ito ay bilyon-bilyong malalayong bituin sa ating galactic disk na nagsasama-sama para bumuo ng isang nag-iisang sinag. Ang diameter ng nakikitang disk na ito ay tinatayang nasa 100,000 light years. Isa itong napakalaking lugar na parang kumukulong kaldero ng buhay. Dito ipinanganak at namamatay ang mga bituin, nabubuo ang mga planeta. Samantala, sa pinakasentro naman nito ay nagtatago ang isang supermassive black hole, ang tinatawag na Sagittarius A star, Sagittarius A, na 4 na milyong ulit na mas mabigat kaysa sa ating araw. Ang ating kalawakan ay isang komplikado at dinamikong sistema. Binubuo ito ng isang gitnang bar o tulay ng matatandang bituin at ng ilang spiral arms na punong-puno ng mga bagong silang, maiinit at bughaw na liwanag.
Ito ang ating tahanan, ang ating duyan, at ang tahanang ito ay mabilis na humahagibis sa kalawakan habang nakikilahok sa isang mabagal ngunit tiyak na sayaw kasama ang isa pang mas engrandeng kalawakan. Ang sayaw na ito na idinidikta ng grabidad ay tumagal na ng bilyon-bilyong taon at ang kalalabasan nito ay nakatakda na batay sa mga batas ng pisika. Ngayon, ituon naman natin ang ating atensyon sa ating kapitbahay, ang Andromeda Galaxy. Kung mapupunta ka sa isang lugar na talagang madilim ang kalangitan, malayo sa mga ilaw ng lungsod, makikita mo ito gamit lamang ang iyong mga mata. Ito ay mukhang isang maliit at maulap na mansa sa konstelasyon ng Andromeda. Ngunit huwag kang magpapalinlang. Ito ang pinakamalayong bagay na makikita mo nang walang tulong ng optika. Sa katunayan, ang Andromeda ay isang tunay na higante. Ang makikita nitong disk ay lumalawak ng 200,020 light years na mahigit doble ang laki kaysa sa ating sariling Milky Way. Kapag tiningnan natin ito sa teleskopyo, makikita natin ang isang nakamamanghang tanawin, isang matingkad na core, masikip na nakabaluktot na spiral arms, at madidilim na mga guhit ng alikabok. Kahawig ito ng ating galaksiya, ngunit mas malaki at marahil mas matanda. Mayroon ding supermassive black hole ang Andromeda sa gitna nito na mas mabigat kaysa sa atin. Ang galaksiyang ito, tulad ng sa atin, ay napapalibutan ng isang kumpol ng daan-daang globular clusters at dos-dosenang dwarf satellite galaxies. Sa loob ng maraming siglo, tinitingnan ng mga tao ang maulap na mansang ito nang hindi nila alam ang tunay nitong kalikasan. Noong lamang dekada 20 ng ikadalawampung siglo, napatunayan ng astronomong si Edwin Hubble na ang Andromeda ay hindi lang isang nebula sa loob ng Milky Way, kundi isang hiwalay at nagsasariling isla sa universo na matatagpuan sa di mailarawang distansya. Ang sandaling ito ay tuluyang nagpabago sa ating pag-unawa sa sukat ng kalawakan. 2.5 milyong light years. Subukan nating sukatin ang lawak ng bilang na iyan sa ating isip. Ang light year ay ang distansya na kayang takbuhin ng liwanag sa loob ng isang taon at umaabot sa halos 300,000 kilometro bawat segundo ang bilis nito. Iyan ay tinatayang at kalahating trilyong kilometro. Ngayon, imultiply mo yan sa 2.5 milyon. Ang distansya papuntang Andromeda ay hindi na kayang abutin ng imahinasyon ng tao. Kung makakaya nating maglakbay sa bilis ng pinakamabilis na spacecraft na gawa ng tao, ang Voyager 1, mangangailangan tayo ng 10-10 bilyong taon upang marating ang Andromeda. Mas matagal pa iyan kaysa sa mismong edad ng universo. Ang pagitan ng mga kalawakan ay halos perpektong kawalan. Ang densidad ng materya rito ay milyon-milyong beses na mas mababa kaysa sa pinakamahusay na vacuum na kaya nating gawin dito sa daigdig. Ito ay isang daigdig na pinaghaharian ng kadiliman, lamig, at grabidad. Ang grabidad na ito mismo, ang di nakikitang puwersang umaabot sa napakalawak na distansya, ang siyang pangunahing direktor ng nalalapit na drama. Sa kabila ng napakalaking kawalan na naghihiwalay sa atin, dahan-dahan ngunit tiyak, hinihila ng puwersang ito ang dalawang dambuhalang kalawakan palapit sa isa't isa. Paano nga ba natin natuklasan na ang Andromeda ay papalapit sa atin at hindi palayo tulad ng karamihan sa mga galaksiya? Ang sagot ay matatagpuan sa isang penomenang tinatawag na Doppler effect. Nakikita natin ito halos araw-araw. Kapag may tumatakbong ambulansya na dumaan sa tabi mo, nag-iiba ang tunog ng sirena nito.
Tumataas ito habang papalapit ang sasakyan at bumababa naman kapag palayo na. Ganoon din ang nangyayari sa liwanag. Kung ang pinagmumulan ng liwanag ay papalapit, ang haba ng alon ng liwanag ay nagko-compress na nagdadala nito patungo sa asul na dulo ng spectrum. Ito ang tinatawag na blue shift. Ngunit kung ang pinagmumulan ay palayo, umaunat ang mga alon at naglilipat naman ang liwanag patungo sa pulang bahagi ng spectrum. Iyon ang redshift. Noong simula ng ikadalawampung siglo, may natuklasan ang astronomong si Vestos Slipher habang pinag-aaralan niya ang spektrum ng liwanag mula sa Andromeda. Isang bagay na kahanga-hanga. Di tulad ng karamihan sa mga nebula na kanyang pinag-aralan, ang liwanag ng Andromeda ay lumipat patungo sa asul na bahagi. Isa lang ang ibig sabihin nito, diretso itong papalapit sa atin. Kalaunan, mas naging tumpak ang mga pagsukat sa bilis nito. Mga 110 kilometro bawat segundo. Yan ay humigit kumulang 400,000 kilometro bawat oras. Sa bilis na iyan, posibleng makarating ka na sa buwan nang wala pang isang oras. Pero dahil sa napakalaking distansya, aabutin pa ng bilyon-bilyong taon bago matapos ang kosmikong paglalakbay na ito. Batay sa distansya ng Andromeda at sa bilis ng paglapit nito, nakalkula ng mga astronomo ang tinatayang petsa ng kanilang pagsasalubong. Ang pinakatumpak na kalkulasyon na ibinatay sa datos mula sa Hubble Space Telescope na nagsubaybay sa paggalaw ng mga bituin sa Andromeda sa loob ng maraming taon ay nagpapahiwatig na ang unang malapit na pagdaan at ang pagsisimula ng pagsasanib ay mangyayari sa loob ng humigit kumulang 4.5 bilyong taon. Ano ang kahulugan nito sa malawak na sukatan ng kalawakan? Sa panahong iyon, iiral pa rin ang ating araw, ngunit ito ay magiging mas maliwanag at mas mainit habang unti-unting nagiging isang pulang dambuhala. Ang buhay sa daigdig, kung mayroon pa man, ay magiging imposible, ngunit ang mismong planeta ay malamang na mananatili. Para sa universo na may edad na halos 14 bilyong taon, ang 4.5 bilyong taon ay isang mahalaga ngunit hindi naman walang hanggang panahon. Ito ay isang hinaharap na matitiyak natin ng may mataas na antas ng kumpiyansa. Nakaukit ito sa paggalaw ng mga bituin at galaksi na sumusunod sa fundamental na batas ng kalikasan. Ang tadhana ng Milky Way at Andromeda ay ang magsanib puwersa upang bumuo ng isa at mas dambuhala pang galaxy. Ano nga ba ang mismong mangyayari sa pagsasanib na ito? Karamihan ay nag imagine ng isang mala-apokalipsis na senaryo. Nagbubungguan ng mga bituin, nagkakagulo ang mga planeta, at tila laganap ang gulo at pagkawasak. Pero sa totoo lang, magiging mas elegante at mas kalmado ang lahat. Ang pinakamahalagang tandaan ay ito. Kahit na may daan-daang bilyong bituin sa bawat kalawakan, napakalayo ng distansya sa pagitan nila. Kung iisipin natin ang araw na kasing laki lang ng isang kahel, ang pinakamalapit na bituin, ang Proxima Centauri, ay isa ring kahel na nakalagay sa layong higit sa 2,000 kilometro. Kadalasan, ang mga galaksiya ay halos walang laman, puro kalawakan lang. Kaya kapag nagtagpo ang Milky Way at Andromeda, napakaliit ng tsansa na direktang magbanggaan ang dalawang bituin. Sa halip, magdadaan lang ang dalawang galaksiya sa isa't isa, parang dalawang multo. Ngunit ang kanilang grabidad ay magdudulot ng napakalaking epekto. Ito ang magpapabaluktot sa kanilang hugis spiral at hihilain nito ang mahahabang agos ng mga bituin na tinatawag nating tidal tails or buntot dagat. Ilang beses magaganap ang ganitong pagdaan at sa bawat beses, unti-unting
mawawalan sila ng enerhiya at mas maglalapit, magbabanggaan, sisikip at magdudulot ng matinding pagsabog ng pagbuo ng mga bagong bituin ang malalaking ulap ng gas at alikabok sa dalawang galaksya. Sa loob ng daan-daang milyong taon, bilyon-bilyong bagong at batang bituin ang liliwanag sa kalangitan sa hinaharap. Sa huli, pagkatapos ng humigit kumulang 7 bilyong taon, magsasama ang mga gitna ng dalawang galaksya at sa lugar ng dalawang napakagandang spiral galaxy, isisilang ang isang bago at higanting elliptical na galaksya. Ang galaksiyang ito ay biro ng tinawag ng mga astronomer na Milkomeda. Pero ang larawang nakikita natin ay dulo lang ng malaking tipak ng yelo. Noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, may nakitang palaisipan ang mga astronomo habang pinag-aaralan nila ang mga spiral galaxy. Ayon sa mga batas ni Newton, ang mga bituin sa gilid o dulo ng galactic disk ay dapat mas mabagal umikot kaysa sa mga bituin na mas malapit sa gitna kung saan nakapaloob ang pinakamalaking mass. Parang sa solar system natin, ang mga malalayong planeta tulad ni Neptune ay mas mabagal sa kanilang orbit kaysa kay Mercury na mas malapit sa araw. Gayunpaman, iba ang ipinakita ng mga obserbasyon. Si astronomer Vera Rubin nang masusing sukati ng bilis ng mga bituin sa Andromeda Galaxy at iba pang spiral galaxy ay nakita na halos magkapareho lang ang bilis ng mga bituin sa gilid at sa gitna. Ang rotation curve ng kalawakan ay naging patag o flat. Ito ay hindi maipaliwanag. Para hindi tumalsik ang mga bituin sa labas, papunta sa intergalactic space sa ganoong kabilis na takbo, dapat ay may humahawak sa kanila. Kailangan mayroong napakalaki at hindi nakikitang mass na nagbibigay ng dagdag na gravity. Isang mass na umaabot ng lampas pa sa nakikita nating disk ng kalawakan. Ito ang unang matibay na ebidensya na mayroon ngang umiiral na tinatawag nating dark matter. Kaya, ano nga ba itong tinatawag nating misteryosong dark matter? Sa madaling sabi, hindi natin alam. Pero alam natin kung ano ang hindi ito. Hindi ito karaniwang materya. Hindi ito mga bituin, planeta, gas, o alikabok. Dahil hindi ito naglalabas, sumisipsip, o sumasalamin ng liwanag. Talagang napaka-transparent nito at hindi nakikita ng alinman sa ating mga teleskopyo. Alam din natin na hindi ito binubuo ng mga proton, neutron, at electron, ang mga particle na bumubuo sa lahat ng nakikita natin sa ating paligid. Ang tunay na kalikasan ng dark matter ay isa sa pinakamalaking misteryo ng modernong pisika. Ipinapalagay ng mga siyentipiko na ito ay maaaring binubuo ng ilang exotic at hindi pa nadidiskubring elementary particles na halos walang interaksyon sa ordinaryong materya. Ang tanging paraan kung paano natin nakikita ang epekto ng dark matter ay sa pamamagitan lamang ng grabidad at napakarami pala nito. Ayon sa kasalukuyang pagtatantya, ang ordinaryo o nakikitang materya ay bumubuo lamang ng humigit kumulang 5%, 5% ng kabuuang masa at enerhiya sa universo. Mga 27% naman ay dark matter. Ang natitirang 68% ay ang mas misteryosong dark energy na siyang responsable sa mabilis na paglawak ng universo. Kaya, ang mga galaxy na ating nakikita ay parang maliliit lamang na nakikinang na speck sa loob ng dambuhala at hindi nakikitang istruktura ng dark matter. Hindi lang sa pag-ikot ng mga kalawakan makikita ang ebidensya ng dark matter or madilim na materya. Isa pang matibay na patunay ay ang tinatawag nating gravitational lensing.
Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, ang mga bagay na may napakalaking masa ay binabaluktot ang spacetime o oras kalawakan sa paligid nila. Ang liwanag na dumadaan malapit sa mga bagay na ito ay napipilitang sumunod sa baluktot na landas, parang ang pag-refract or pagbaluktot ng sinag ng liwanag sa isang lente. Palagi ang naoobserbahan ng mga astronomo ang epektong ito. Kapag ang liwanag mula sa isang napakalayong kalawakan ay dumaan malapit sa isang mas malapit na kumpol ng mga kalawakan, nagiging kakaiba ang itsura ng larawan nito. Ito ay nawawala sa hugis, nagiging parang arko o minsan ay lumilitaw sa iba't ibang lugar ng sabay-sabay. Sa pag-aaral ng antas ng pagka-distort na ito, makakalkula ng mga siyentista ang bigat o masa ng lente, iyong kumpol ng mga kalawakan. At sa tuwing kinakalkula nila ito, iisa lang ang resulta. Ang masang nakalkula sa pamamagitan ng gravitational lensing ay maraming beses na mas mabigat kaysa sa bigat ng lahat ng nakikita nating bagay. Ang lahat ng bituin, gas, at alikabok sa kumpol na iyon. Ang karagdagang masang ito ang siyang dark matter. Ang pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang bullet cluster na nabuo matapos magbanggaan ang dalawang kumpol ng kalawakan. Ipinapakita ng mga obserbasyon na ang mainit na gas o ordinaryong materya ay bumagal at nanatili sa gitna ng magbanggaan sila. Ngunit ang pangunahing masa or dark matter na walang ibang nakikipag-ugnayan kundi grabidad lamang ay tumago sa isa't isa ng hindi bumabagal at ngayon ay nasa magkabilang gilid na. Ito ay isang direktang patunay na may dark matter at magkaiba talaga ang kilos nito kumpara sa nakasanayan nating materya. Ang hindi nakikitang madilim na materya na ito ay lumilikha ng isang dambuhalang estrukturang hugis bilog, spherical structure, sa palibot ng bawat kalawakan na tinatawag nating halo. Ang dark matter halo ay nagsisilbing gravitational framework, ang balangkas na humahawak at nagpapalaki sa kalawakan. Sa halip na isiping isang patag na disk lang ang kalawakan, isipin natin ito bilang isang iceberg. Ang nakikita nating bahagi, ang mga bituin, gas at alikabok ay maliit na dulo lamang nakausli sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa ilalim nito, nakatago ang dambuhala, hindi nakikitang masa ng yelo. Yan ang dark matter halo. Ang bigat nito ay umaabot sa 10 o posibleng 20 ulit na mas mabigat kaysa sa nakikitang bahagi. Ito ring halo na ito ang gumagamit ng grabidad nito upang panatilihin ang mga bituin sa kanilang mabilis na pag-ikot, orbits. Ito ang nagtatakda ng kabuuang masa at lawak ng kalawakan. Ang tunay na hangganan ng isang kalawakan ay hindi ang dulo ng star disk nito, kundi ang pinakadulo ng dark matter halo nito. Ang mga halo na ito ay umaabot sa espasyo o sa mga distansyang hindi natin sukat akalain. Mas malayo pa kaysa sa pinakamalayong bituin na kabilang sa kalawakan. Ang pag-unawa rito ang susi sa pagtuklas ng misteryo ng pagbangga ng Milky Way at Andromeda. Ano pa ba ang matatagpuan sa napakalaking balot na ito maliban sa dark matter? Hindi naman ito totally walang laman. Mayroon din itong ordinaryong materya, pero napakaluwag nito at napakahirap itong makita. Una, matatagpuan dito ang mga pinakalumang bituin ng galaxy na nakapaloob sa daan-daang globular clusters. Ang mga sinaunang relikong ito mula pa sa pagkakabuo ng galaxy ay umiikot sa sentro nito sa mga pahaba at magulong orbit. Pangalawa, ang balot ay punong-puno ng napakaluwag at napakainit na gas na umaabot sa milyon-milyong degrees ang temperatura. Ang gas na ito ay tinatawag na circumgalactic medium. Ito ang mga natirang material
kung saan nabuo ang galaxy, pati na rin ang mga sangkap na naitapon mula sa galactic disk dahil sa pagsabog ng supernova ang mainit na gas na ito ay parang sarili niyang atmosfera ng galaxy. Hindi ito makikita sa optical range, ngunit maaari itong matukoy gamit ang X-rays at ultraviolet rays. Ang kabuuang bigat ng gas na ito ay maaaring kasing bigat ng lahat ng bituin sa galaxy. Kaya naman, ang kumpletong larawan ng isang galaxy ay binubuo ng maliwanag at siksik na disk at gitnang umbok, bulge, na napapalibutan ng dambuhala at halos hindi nakikitang sphere ng dark matter, maluwag na mainit na gas, at matatandang bituin. Gaano nga ba kalawak ang halo ng ating galaksiyang daan ng gatas? Matagal nang palaisipan kung ano talaga ang eksaktong sukat nito. Ngunit ang mga pinakabagong pag-aaral, batay sa datos mula sa mga space telescope at computer modeling, ay nakatulong upang matukoy ang mga hangganan nito. Natuklasan na ang halo ng Milky Way ay umaabot sa layong humigit kumulang 1 milyong taon ng liwanag mula sa sentro ng kalawakan. Hayaan ninyong ulitin ko, 1 milyong taon ng liwanag. Ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa nakikita nating disk ng galaksya. Kung sakaling makikita natin ang halo, sasakupin nito ang kalangitan sa gabi. Dadaanin nito ang daan-daang beses na laki ng buong buwan, full moon. Tayo ay nabubuhay sa loob ng napakalaking bula na ito na hindi natin nakikita. Ang pinakamalapit na satellite galaxy sa atin, ang Large at Small Magellanic Clouds, ay nasa loob mismo ng ating halo at unti-unti ng kinakain ng Milky Way. Ang bilang na ito, ang 1 milyong taon ng liwanag, ay napakahalaga. Tandaan ang layo ng Andromeda na nasa 2.5 milyong taon ng liwanag. Kung ang ating halo ay umaabot ng 1 milyong taon ng liwanag sa isang direksyon, ibig sabihin, nasakop na nito ang halos kalahati ng distansya papunta sa ating kapitbahay. Kaya naman, ito ang nagdadala sa atin sa pangunahing tanong. Gaano naman kaya kalawak ang halo ng Andromeda mismo? Ang sagot sa tanong na ito ay naging tunay na tagumpay sa ating pag-intindi sa nalalapit na pagsasanib ng mga kalawakan. Napakahirap na gawain ang pagtukoy sa sukat ng di nakikitang halo ng isa pang kalawakan. Hindi tayo makakapagpadala ng probe o makakasukat sa bilis ng pag-ikot ng pinakamalayong bagay nito dahil wala namang naroroon o kaya'y masyadong madilim para makita. Kaya, kailangan ng ibang paraan, isang mas matalino at mas sopistikadong pamamaraan, at natagpuan ito ng mga astronomo. Nagdesisyon silang gamitin ang pinakamamaliwanag na mga bagay sa universo, ang mga kwasar, bilang tila mga cosmic searchlight. Simple lang ang ideya, kung ang liwanag mula sa napakalayong kwasar ay idadaan papunta sa atin sa paraang tatagos ito sa ipinapalagay na halo ng Andromeda. Ang gas sa halo na ito ay dapat sumipsip ng bahagi ng liwanag sa tiyak na mga wavelength. Kapag nakita ang mga absorption line na ito sa spectrum ng quasar, may katiyakan ng masasabi na may nakasalubong ang liwanag na ulap ng gas na pag-aari ng Andromeda. Sa paggawa nito sa napakaraming kwasar na nakapwesto sa kalangitan sa paligid ng Andromeda, maaari na nilang, tulad ng pagdudugtong-dugtong ng mga tuldok, tukuyin ang mga hangganan ng gas halo nito. Ano nga ba itong mga quasar na tinatawag nating mga cosmic beacon or parola sa kalawakan? Ang quasar ay, sa esensya, ang aktibong sentro o nukleyo ng isang napakalayong galaksiya. Sa gitna ng galaksiyang ito, matatagpuan ang isang supermassive black hole na aktibong lumalamon ng mga nakapalibot na material.
tulad ng gas, alikabok, at maging buong mga bituin. Bago tuluyang mahulog sa black hole, ang mga materyal na ito ay umiikot at bumubuo ng tinatawag na accretion disk. Sa diskong ito, dahil sa matinding pagkikiskisan or friction, umiinit ito ng milyon-milyong grado at nagsisimulang magbigay ng di kapani-paniwalang liwanag. Napakaliwanag nito na ang sikat mula sa maliit na diskong ito na kasing laki lang ng ating solar system ay maaaring daan-daang beses na mas matindi kaysa pinagsama-samang liwanag ng lahat ng bituin sa mismong galaksiya nito. Ang mga quasar ang pinakamaliwanag at pinakamalayong bagay na maaari nating obserbahan. Ang mga ito ay bilyon-bilyong taong liwanag ang layo mula sa atin. Ginagawa silang perpektong pinagmumula ng liwanag sa likuran, background light sources. Ang kanilang liwanag na naglakbay sa loob ng bilyon-bilyong taon upang makarating sa atin ay nagdadala ng impormasyon tungkol sa lahat ng nadadaanan nito. Kasama na rito ang napakanipis at nagkakalat na mga ulap ng gas sa halo ng mga galaksya, tulad ng Andromeda. Para matupad ang ambisyosong proyektong ito, kinailangan ng mga astronomo ng isang natatanging instrumento. Kailangan nito ay kayang sumagap ng ultraviolet light mula sa malalayong kwasar at ihiwalay ito sa isang spectrum ng may sukdulang katumpakan. Ang instrumentong ito ay tinawag na Cosmic Origin Spectrograph o sa madaling salita ay COS na naka-install sa Hubble Space Telescope. Ang COS ay isa sa pinakasensitibong spectrograph na nalikha ng tao. Nag-specialize ito sa ultraviolet range dahil dito makikita ang mga bakas o ang absorption lines na iniiwan ng mga ions ng iba't ibang chemical elements. Ang mga elementong ito, tulad ng ionized silicon, carbon, at oxygen, ay matatagpuan sa manipis na intergalactic at circumgalactic na gas. Dahil sa instrumentong ito, nagawang silipin ng mga astronomo ang di nakikitang kapaligiran or halo ng Andromeda Galaxy at sa kauna-unahang pagkakataon, nasukat nila ang tunay nitong lawak. Tinawag ang proyektong ito na Proyektong Amiga, Amiga Project, na ang ibig sabihin ay Absorption Map of Ionized Gas in Andromeda. Pumili ang isang grupo ng mga astronomo sa pamumuno ni Nicholas Lenner ng University of Notre Dame ng 43 kwasar na matatagpuan sa iba't ibang direksyon at distansya mula sa gitna ng Andromeda Galaxy. Sa loob ng ilang taon, ginamit ng Hubble Space Telescope ang COS spectrograph para sistematikong obserbahan ang bawat isa sa mga kwasar na ito at kumuha ng kanilang ultraviolet UV spectra. Matapos nito, nagsimula ang masusing trabaho sa pag-aanalisa ng datos. Hinanap ng mga siyentista sa spektra ang mga manipis at madilim na linya na palatandaan na ang liwanag ng kwasar ay bahagyang naabsorb ng gas. Kung may nakitang ganoong linya sa spektra ng mga kwasar na mas malapit sa Andromeda, ngunit wala naman sa mas malalayong kwasar, ito ay magiging direktang patunay na ang gas ay talagang bahagi ng halo ng Andromeda. Ito ay maituturing na isang uri ng cosmic tomography kung saan ang liwanag ng kwasar ang ginamit imbes na X-ray upang sipatin at silipin ang hindi nakikitang estruktura sa kalawakan. Ang mga resulta ay talagang nakamamangha. Natuklasan ng mga siyentista ang mga bakas ng manipis at ionized na gas sa halos lahat ng direksyon na nakapalibot sa Andromeda. Ngunit ang pinakamahalaga, natukoy nila kung gaano kalayo umaabot ang gashalo na ito. Sa ilang direksyon, umabot ito sa distansyang 2 milyong light years mula sa sentro ng Andromeda.
Ngunit sa karaniwan, ang radius nito ay humigit kumulang 1.3 milyong light years. Ang sukat na ito ay binaligtad ang lahat ng dating paniniwala. Pag-ugnayin natin ang mga impormasyon. Ang halo ng ating Milky Way ay may radius na halos 1 milyong light years. Ang halo naman ng Andromeda ay may radius na mga 1.3 milyong light years. Ang distansya sa pagitan ng sentro ng dalawang kalawakan ay 2.5 milyong light years. Ang simpleng matematika ay nagpapakita na ang isa plus 1.3 ay mas malaki kaysa 2.5. Nangangahulugan ito na ang panlabas at pinakamahihinang bahagi ng mga dambuhalang hindi nakikitang halo na ito ay nagkakapatong na, nagkakadikit na sila. Ang Milky Way at Andromeda ay hindi naganap na nakahiwalay na sistema. Ang first contact, ang unang dikit, ay nangyari na. Ano ba talaga itong tinatawag nating contact zone? Mahalaga ring maintindihan na hindi ito katulad ng pagbangga ng dalawang solidong bagay. Sa halip, isipin nyo itong dalawang ulap ng hamog o usok na unti-unting naghahalo sa kanilang gilid. Ito ay isang rehiyon kung saan napakababa ng densidad ng materya. Ilan lang atomo sa bawat metro kubiko. Puwede kang dumaan dito sakay ng isang spaceship at hindi mo man lang mapapansin. Pero sa sukat ng mga kalawakan, napakalaki ng implikasyon nito. Ito ang simula ng paghahalo ng kanilang mga atmosfera. Ibig sabihin, ang mga atomo na dating bahagi ng Milky Way ay nasa halo na ng Andromeda at ganoon din sa kabilang banda. Ang prosesong ito ay tumatakbo na, siguro, sa loob ng daan-daang milyong taon o bilyon-bilyong taon. Tayo ay nabubuhay na sa loob mismo ng zone ng pagsasanib. Ang nakikita nating pagbangga ng mga disk at mga bituin ay ang final, ang pinakadramatikong yugto lang ng isang dula na matagal nang nagsimula. Ang pangunahing interaksyon na magdidikta ng lahat ng susunod na ebolusyon ay nangyayari na mismo ngayon sa hindi nakikitang mundo ng diluted gas at dark matter. Ang rehiyong ito ng nagpapatong-patong na mga halo o ang pinagsamang atmosfera ng dalawang kalawakan ay nagsisilbing isang natatanging kosmikong laboratorio. Tinatawag ito ng mga astronomo na circumgalactic medium o pinaikling CGM. Sinasabing ang CGM ay may mahalagang papel sa buhay ng isang kalawakan dahil ito ang imbakan ng fuel para sa pagbuo ng mga bituin, star formation. Hindi maaaring bumuo ng walang hanggan ang isang kalawakan ng mga bituin gamit lang ang gas na nasa disk nito. Nauubos ito sa paglipas ng panahon. Upang magpatuloy ang prosesong ito, kailangan itong patuloy na mapuno ng sariwang gas mula sa labas, partikular mula sa sarili nitong halo. Dahan-dahang lumalamig ang gas na ito, nagko-condense at pagkatapos ay umuulan papunta sa galactic disk. Ito ang nagbibigay buhay sa mga bagong henerasyon ng mga bituin. Ang pag-aaral sa lugar kung saan naghahalo ang CGM ng Milky Way at ng Andromeda ay makakapagbigay sa atin ng napakahalagang impormasyon tungkol sa proseso ng accretion, kung paano gumagalaw at nag interact ang gas sa ilalim ng matitinding kondisyon. Tutulungan tayo nitong maunawaan kung bakit ang ilang kalawakan ay aktibo pa ring bumubuo ng mga bituin, habang ang iba naman ay matagal nang namatay at naging kumpul-kumpol na lamang ng matatanda at pulang mga bituin. Paano kaya maaapektuhan ng paghahalo ng gas halos na ito ang kinabukasan ng dalawang kalawakan? Sa ngayon, mahirap pa itong tiyakin. Pero maaari nating isipin na magdudulot ito ng mga kawili-wiling resulta kapag naghalo ang dalawang gas environment.
Posibleng magkaroon ng matinding turbulence, shockwaves, at kawalan ng katatagan or instability. Maaari nitong mapabilis ang paglamig ng gas at ang pagbagsak nito papunta sa disk ng mga kalawakan. Posible ring sa hinaharap, bago pa man ang pangunahing banggaan, makakita tayo ng bahagyang pagtaas ng rate ng pagbuo ng bituin or star formation sa gilid ng Milky Way at Andromeda. Sa kabilang banda, ang interaksyong ito ay maaari namang magpaalog at magpainit sa gas, kaya pansamantala nitong mapabagal ang pagbuo ng mga bituin. Dagdag pa rito, ang proseso ng paghahalo ng materya ay nangangahulugang ang mga susunod na bituin na mabubuo sa ating kalawakan ay maaaring may kasamang mga atomo na nagmula sa Andromeda at ganoon din sa kabaligtaran. Sa isang banda, nagsisimula ng magpalitan ng building material ang dalawang kalawakan para sa kanilang mga susunod na henerasyon ng mga bituin at planeta. Binubura nito ang malinaw na linya sa pagitan ng atin at kanila sa antas ng kalawakan. Ano ang papel ng dark matter or madilim na materya sa buong prosesong ito? Siya ang pangunahing maestro o tagapamahala. Ang dambuhalang mga halo o kapsula ng dark matter ang siyang naunang nag-umpisa ng paghatak gamit ang grabidad. Ang kanilang paghatak sa isa't isa, bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, ang nagtatag ng ruta kung paano maglalapitan ang mga kalawakan. At ang pagsasanib nila ang pundasyon ng lahat. Naglilikha ang dark matter ng gravitasyonal na potensyal, isang uri ng di makitang kopa o mangkok na pinagsasama at pinaghahalo ang ordinaryong materya, gaya ng gas. Ang dinamika ng dark matter ang nagdedetermina kung paano gagalaw ang mga kalawakan, kung paano magbabago ang kanilang hugis, at paano sila tuluyang magsasama. Kapag nagsanib ang mga halo ng dark matter, bubuo ito ng isa, mas malaking halo kung saan sasayaw at tuluyang magsasama ang mga nakikitang bahagi ng mga kalawakan. Ayon sa modeling, ang proseso ng pagsasanib ng mga halo ng dark matter ay nagaganap ng maayos at hindi kasing dramatiko ng pagsasama ng mga stellar disk o mga bahagi ng bituin. Isa itong mabagal at unti-unting pag-iisa ng dalawang di nakikitang higante at ito ay ganap na ngayong nagpapatuloy. Mayroon pa bang ibang mga palatandaan? Mas kitang-kita marahil ng maagang interaksyon na ito, aktibong hinahanap ito ng mga astronomo. Halimbawa, pinag-aaralan nila ang pinakamalayong mga bituin sa dulo ng ating Milky Way at Andromeda, pati na rin ang kani-kanilang satellite galaxies. Kung nakikipag-ugnayan na ang mga halo na ito, ang kanilang grabidad ay maaaring magdulot ng banayad, ngunit mapapansing epekto sa mga orbita ng mga bagay na ito. Posibleng ang ilang mga star stream o daloy ng bituin sa labas ng ating wakalawakan ay bahagya ng nababago ang hugis dahil sa grabidad ng hindi nakikitang halo ng Andromeda. Bukod pa rito, hinahanap din ng mga astronomo ang tinatawag na tulay ng gas o bituin na maaaring umabot sa pagitan ng dalawang kalawakan. Sa ngayon, wala pang matibay na ebidensya ang nakikita. Ngunit hindi naman ito nakakagulat kung iisipin kung gaano kakanipis at hindi nakikita ang material sa ganoong kalalayong distansya. Gayunpaman, sa paglago at pagpapahusay ng ating mga teleskopyo at paraan ng pagmamasid, posibleng makita na natin ang banayad na mga pahiwatig ng pagsasama o merger na kasalukuyan ng nangyayari. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay sa atin ng bagong pananaw sa mismong konsepto ng pagtatagpo ng mga galaksiya. Dati iniisip natin na ito ay isang hiwalay na pangyayari
na magaganap sa isang tiyak na oras sa hinaharap. Ngunit ngayon, naiintindihan natin na hindi pala ito isang pangyayari kundi isang matagalang proseso. Isang proseso na nagsisimula bago pa man magtagpo ang mga unang bituin. Nagsisimula ito sa gravitasyonal na interaksyon ng mga di nakikitang halo ng itim na materya, dark matter. Pagkatapos, susunod ang yugto ng paghahalo ng kanilang maninipis na mga atmosfera ng gas. Isang yugto kung saan tayo naroroon sa kasalukuyan at saka pa lamang pagkaraan ng bilyon-bilyong taon, darating ang sukdulan, ang pag-iisa ng kanilang nagniningning na mga disk ng bituin. Binabago nito ang ating pananaw sa panahon. Hindi lang tayo basta mga pasibong tagamasid na naghihintay ng isang malayong pangyayari sa hinaharap. Tayo ay bahagi na nito. Ang ating solar system, ang ating planeta, tayo mismo. Lahat tayo ay nasa loob na ng dakilang sona ng pag-iisa ng kosmikong hurno na ito kung saan isinisilang ang isang bago at nagkakaisang galaksya. Palawakin pa natin ang pagtingin sa kalawakan. Hindi lang ang Milky Way at Andromeda ang mga kalahok sa kosmikong sayaw na ito. Mayroon pang pangatlong manlalaro sa lokal na grupo, ang Triangulum Galaxy or Messier 33. Ito ang ikatlo sa pinakamalaking spiral galaxy sa ating grupo. Sa kasalukuyan, posibleng ito ay satellite na ng Andromeda. Kaya naman, ang tadhana nito ay nakaugnay din sa kapalaran ng dalawang higanteng ito. Malaki ang posibilidad na sa pagsasanib ng Milky Way at Andromeda, mahahatak din ang Triangulum Galaxy at tuluyang lulunukin ng nabubuong Milkomeda. Ngunit maaari ring itapon ito sa isang napakalayong orbit. Bukod pa dyan, dos-dosenang dwarf galaxies na umiikot sa Milky Way at Andromeda ang masasali din sa prosesong ito, katulad ng mga bubuyog na gumugulo sa paligid ng dalawang nagbabanggang bahay-pukyutan. Bandang huli, pagkatapos ng bilyon-bilyong taon, ang buong lokal na grupo ay malamang na magiging iisa, isang napakalaking elliptical galaxy na lalamon sa lahat ng mga mas maliliit nitong kapitbahay. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ang ating lokal na grupo ay hindi naman hiwalay sa lahat. Sa katunayan, bahagi tayo ng mas malaking estruktura na tinatawag na Virgo Supercluster. At ang supercluster na ito ay kabilang naman sa Laniakea, isang dambuhalang kumpol ng mga galaxy at isa sa pinakamalalaki na nakita sa universo. Ang lahat ng estrukturang ito ay hindi basta nakakalat ng pagulo-gulo. Binubuo nila ang tinatawag ng mga astronomo na kosmikong saput o cosmic web. Imagine ninyo ang isang dambuhalang three-dimensional na network kung saan ang mga hibla ay binubuo ng dark matter. Sa kahabaan ng mga hiblang ito, dumadaloy ang gas na nagsisilbing pagkain ng mga galaxy. At sa mismong pinagtagpuan ng mga hiblang ito, sa pinakamalalaking buhol, matatagpuan ang mga kumpol ng galaxy. Ang mga galaxy ay hindi mga isla na nag-iisa sa universo. Sa halip, sila ay parang mga nagliliwanag na lungsod na nakapuwesto sa mga hindi nakikitang cosmic highway. Ang pagsasanib natin sa Andromeda ay hindi lamang isang lokal na pangyayari. Bahagi ito ng mas malawak at pandaigdigang proseso ng ebolusyon ng kosmikong saput, kung saan ang mas maliliit na estruktura ay unti-unting nagsasanib upang bumuo ng mas malalaki at mas matitinding mass. Ano nga ba ang mga posibilidad na binubuksan ng pagtuklas na ito para sa mga susunod na pananaliksik? Napakalawak ng mga ito. Una sa lahat, kailangan nating bumuo ng mas detalyadong mapa ng overlap zone na ito ng mga halo. Para magawa iyan, kakailanganin natin ng pagmamasid
sa mas marami pang kwasar upang makakuha ng three-dimensional na larawan ng distribusyon, temperatura, at chemical na komposisyon ng gas. Dito tayo matutulungan ng bagong henerasyon ng mga space at ground-based na teleskopyo. Ang James Webb Space Telescope, dahil sa pambihirang sensitibidad nito sa infrared range, ay makakapag-aral ng pinakamalamig at pinakamahihinang bahagi ng kapaligirang ito, pati na rin makita ang pinakamalayong bituin sa gilid ng mga galaxy na ang galaw ay maaaring magpahiwatig ng gravitational na impluensya ng kalapit na halo. Ang mga susunod na henerasyon ng napakalaking ground-based na teleskopyo tulad ng Extremely Large Telescope ay makakakuha pa ng mas detalyadong spektra na magsasabi sa atin tungkol sa dinamika ng gas na ito. Bukod pa rito, maaari tayong mag-aral ng iba pang halimbawa ng pagsasanib ng mga kalawakan upang mas maintindihan natin ang sarili nating sitwasyon. Punong-puno ang universo ng ganitong mga halimbawa na nasa iba't ibang yugto ng proseso. Halimbawa, ang tanyag na antennae galaxies ay isang pares ng kalawakan na kasalukuyang nasa kasagsagan ng kanilang pagbangga. Makikita natin sa kanila ang mahahabang tidal tails, mga rehiyon ng matinding star formation o pagbuo ng bituin. Lahat ng ito ay naghihintay sa Milky Way at Andromeda sa hinaharap. Sa pagmamasid sa ganitong mga sistema, maaari nating subukin at ayusin pa ang ating mga computer model ng pagsasanib ng kalawakan. Kung pag-aaralan naman natin ang mga pares ng kalawakan na nasa parehong yugto ng paglapit gaya ng sa atin at Andromeda, maaari tayong maghanap ng mga senyalis ng interaksyon sa kanilang mga dark matter halo. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na ang ating natuklasan ay hindi isang pambihirang kaso, kundi isang pangkalahatang patakaran sa ebolusyon ng mga kalawakan. Pagdating ng panahon, matapos ang bilyon-bilyong taon at tuluyan ng magsanib ang mga ito, ang local group ay magiging isa na lamang dambuhalang elliptical galaxy. Wala na rito ang dating kagandahan ng mga spiral arms o ang masiglang pagbuo ng mga bagong bituin. Magiging isa itong napakalaking kumpol na hugis spheroid na binubuo ng trilyon-trilyong matatanda at pulang bituin. Ang mga bituing ito ay umiikot sa magugulong landas, chaotic orbits, sa paligid ng iisang sentro, kung saan magtatagpo at magsasama ang mga supermassive black hole ng Milky Way at Andromeda. Matagal nang mamamatay ang ating araw bago pa man dumating ang panahong iyon at magiging isa na lang itong white dwarf. Pero kung may makakatingin man sa kalangitan mula sa bagong galaxy na ito, isang kakaiba at bagong tanawin ang masisilayan. Sa halip na ang pamilyar na guhi ng Milky Way, mas pantay ang pagkakaayos ng mga bituin sa buong kalangitan. Ngunit higit sa lahat, magiging napakalungkot nito dahil sa mabilis na paglawak ng universo, accelerated expansion, ang lahat ng iba pang kalawakan ay abot sa dulo ng ating nakikita, visibility horizon. Mananatili ang ating pinagsanib na kalawakan, nag-iisa sa isang walang laman at napakadilim na universo. Kung gayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin, dito at ngayon? Sa unang tingin, hindi nito direktang binabago ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa mas malalim at pilosopikal na kamalayan, binabago nito ang lahat. Ipinapakita nito na ang universo ay hindi lang isang estatiko o hindi gumagalaw na tanawin. Sa halip, isa itong buhay, humihinga, at walang sawang nagbabagong organismo. Ang mga prosesong humuhubog sa kanyang kalawakan ay umaabot ng bilyon-bilyong taon.
ngunit patuloy silang nagaganap, walang tigil. Ang pagkaunawa na tayo ay bahagi na ng dakilang pagsasanib na ito ay nagpapaalis ng lahat ng hangganan. Ang ating tahanan ay hindi lamang ang planetang daigdig. Hindi lang ito ang ating sistema solar o kahit ang kalawakan ng Milky Way. Ang ating tunay na tahanan ay ang pinag-isang estrukturang ito na dahan-dahang isinisilang sa mismong harap ng ating mga mata. Konektado tayo sa Andromeda, hindi lang sa iisang hinaharap, kundi pati na rin sa iisang kasalukuyan. Ang mga atomo sa ating katawan ay posibleng maging bahagi ng mga bituin na sisikat sa ibang kalawakan na ngayon ay napakalayo pa. Ito ang nagpapaalala sa atin ng ating malalim na pagkakaisa sa kosmos at kung gaano karaming hindi kapani-paniwalang misteryo pa ang itinatago nito. Kaya, bigyan natin ng buod ang tahimik nating paglalakbay. Nag-umpisa tayo sa isang kilalang katotohanan. Sa loob ng 4.5 bilyong taon, magbabanggaan ang Milky Way at ang Andromeda. Pero pagkatapos, sumilip tayo ng mas malalim, lampas sa nakikita nating liwanag, papunta sa mundo ng dark matter at manipis na gas. At natuklasan natin na ang mga galaksiya ay hindi lang simpleng disk ng mga bituin, kundi dambuhala at di nakikitang mga halo o mga sphere na umaabot sa milyon-milyong light years. At ang pinakanakakamanghang pagtuklas ay ito. Ang mga halo na ito, ang tunay na hangganan ng ating mga galaksya, ay nagdidiit na. Ang banggaan ay hindi na isang kaganapan sa hinaharap. Ito ay isang proseso na nangyayari na ngayon. Tayo at ako ay namumuhay sa mismong gitna ng kosmikong pagsasanib na ito, sa mismong sona ng unang kontak. Ang isiping ito ay sabay na nakakabighani at nagpaparamdam sa atin na tayo ay bahagi ng isang bagay na tunay na napakalaki at dakila. Salamat sa paglalaan ng oras na kasama ako sa pagdadalugad ng mga hindi nakikitang sulok ng ating universo. Sana ang paglalakbay na ito ay naging mapayapa at puno ng kaalaman para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang lecture na ito, pakipindot naman po ang like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong kwento tungkol sa kalawakan. Ngayon, bago kayo tuluyang mahimbing, may gusto akong itanong sa inyo. Sa tingin ninyo, anong iba pang hindi kapani-paniwalang misteryo ang itinatago sa atin ng hindi nakikitang dark matter? Ibahagi ninyo ang inyong pinakamatatapang na ideya sa comments sa ibaba. Magandang gabi at sana ay maging maliwanag ang inyong panaginip